So what is energy? So energy is the capacity for doing work. Okay? So ano po ang nature ng energy natin? Ang energy daw po may be stored in a body in different forms, such as storage of energy is always evidenced by some change of temperature, phase, or composition. So energy may also flow from one body to another without any movement of the particles which make up the bodies themselves. So one form of energy may be converted into another form. Energy can be neither created nor destroyed but can only be transformed. So, the various forms of energy are associated with different types of system. So, meron tayong mechanical energy, thermal energy, chemical energy. Pagka sinabing mechanical energy, yan daw po ay associated sa mga tangible objects or molar bodies. Pag sinabi namang thermal, edi ito ay sa molecules. Pag sinabing chemical, ito naman ay sa atoms. Okay? All forms of energy are two-dimensional. Okay? Pwede daw po nating express yan force and distance, pressure and volume, temperature and the entropy. Okay? So heat and work are therefore commonly represented diagrammatically by an area. So ang energy daw po natin ay scalar quantity rather than a vector quantity. So the equivalence of energy and matter is that or that is mass may be converted into energy and energy into mass. So yung relationship na yan ay binigay daw ni Albert Einstein sa kanyang famous equation na amount ng energy is equal sa mass ng matter transformed multiplied by the speed of light squared. Okay? May question po tayo. Nakahabol po? Okay. So sabi dyan, in the study of engineering thermodynamics, ang interest daw po ay nakasenter sa ating mechanical and thermal forms. Okay? So these forms of energy have certain common characteristics. So both may be divided into main classifications. Stored energy and energy in transition. Okay? Stored energy in both of these forms may be divided into two subclasses. Pwedeng kinetic and the potential. Pag sa thermal naman or energy in transition, edi work and heat. Okay? Nakukuha po? Mm. Yun na to. Okay. So, for stored mechanical energy, meron tayong kinetic and potential. Pag sinabing kinetic mechanical energy, yan po ay possessed by body in motion. So, we have K is equals to 1/2 mv squared. So, same lang yan ang kinetic energy natin na formula, yung normal. Ito yung kinetic mechanical energy lang. Okay? Next is the potential mechanical energy. So, dalawa yan, gravitational and elastic. Okay? Pag sinabing due to position of or internal stress ng body, okay, possessed by water in an elevated tank, yan po ay gravitational. Pero pag yan ay compressed string, yan po ay elastic potential energy. Okay? Nakukuha po? Next is stored thermal energy or the internal energy or U. Okay? Pag sinabing kinetic thermal, same lang, energy possessed by molecules. Pag sinabing potential thermal energy naman, yan, kita nyo yan, which limit molecular motion and to increase the distance pa rin between molecules against the force of their mutual
attraction. Halos magkahawig lang yan ang ating definition ng mechanical at ng ating thermal energy. In terms of kinetic and potential. Okay? May question? Okay. Next is the internal energy. So, ang internal energy daw po, yan daw po yung sum ng kinetic and potential energy of the molecules which the substance is made of. Okay? Okay. So, moving forward, we have the mechanical energy in transition. Kung kanina, ito ay stored energy ang pinag-uusapan. Ngayon, ito naman yung transition. Okay? Or energy transition. So, first, we have the mechanical energy in transition. Okay? Ang tawag daw po dyan ay work. Work is neither kinetic or potential mechanical energy, although it may be produced by the dissipation of either or may reappear in either form. Okay? So rather, work represents a transfer of mechanical energy from one system to another as long shaft or shaft work due to its rotary or transverse movement. Tatandaan na ang work po ay hindi pwedeng ma-stored sa system. Okay? So the word work alone will generally be sued to designate the work of the fluid or our working substance. Okay? May question po tayo. Clarification? Okay. Next, we have work of a non-flow system. So the system may be a quantity of an expansible fluid such as gas or vapor enclosed within a cylinder and piston. So this is closed system in which non-flow processes may occur. So ang work daw po natin ay equal sa product ng ating force at saka displacement or the distance. Okay? If the force is not constant, and then we have the integral of f dx, limits x sub 1 to x sub 2. Okay? Okay. So in the study of thermodynamics, it is often convenient to represent work on coordinates of pressure and volume kaysa sa force and distance. So kay thermo, mas okay gamitin ang ating pressure at volume. Okay? So, yan. So the area under the curve of the process on the PV plane represents the work done during a non-flow reversible process. Okay? Okay, so may sign convention tayo. Pag ang system work natin ay positive, ibig sabihin work is done by the system. Pag negative, done on the system. Okay? Yan po ay nakalagay sa mga problems. Pag sinabi niyang, what is the work done on the system? What is the work done by the system? Okay? Tatandaan ang ating sign convention, huwag kakalimutan. May question po tayo? Okay. Yung iba po, nakakasunod pa kayo? Okay. Next, we have the flow work or the flow energy. A special form of work that is significant for a moving stream. So work done in pushing a fluid across a boundary, usually into or out of a system, equal daw po yan sa product ng ating pressure at ng ating volume. Okay? Yan.
Okay? Next, we have the power. Power is the rate of doing work, meaning work over time. Okay? And for the electrical power, we have power is equals to voltage multiplied by the electric current is equals to electric current squared multiplied by the resistance. Ha? At tandaan ang mga formula. Yan. So, ito po ang ating mga conversions ng unit ng energy and power. Huwag kakalimutan. Magagamit po natin yan pag tayo ay nagsosolve na. Okay? Next, we have the thermal energy in transition. May question po tayo dito sa mechanical energy in transition. May question po? Okay. Pag sinabi namang thermal energy in transition, yan naman daw po ang tinatawag nating heat. Okay? Pag mechanical energy in transition, yan po ay work. Pag thermal energy in transition, yan ay heat. Okay? So, ang units ng heat natin ng isang BTU daw po ay equivalent sa 252 calories. Yan ang conversion. Okay? Next, we have the mechanical equivalent of heat. So, dito, ang isang BTU ay 778 foot-pound at ang isang calorie ay 4.186 joules. So, ang mechanical equivalent ng heat, yan po ay certain amount ng energy in the thermal form na equivalent sa certain amount ng energy in mechanical form. Okay? May question po tayo? Guys, nakakahabol pa po? O inaantok na kayo? Okay. Thank you sa mga sumagot. Next, we have the specific heat. The specific heat, yan na po yung amount ng heat required to raise the temperature of unit mass of substance in 1 degrees. Okay? 1 degree. So, the amount of heat that is required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree is 1 cal. Therefore, ang specific heat ng water natin ay 1 cal per gram centigrade. So, ang ginagamit natin sa specific heat ay small c. Okay? So, if C is constant, then amount of heat required to raise mass M of the substance from T1 to T2 is given by, yan, QmC delta T. Heat is equals to mass multiplied by specific heat multiplied by the final temperature minus the initial temperature. Pero kung hindi po constant ang ating specific heat, edi heat is equals to M integral of C dt or dq is equals to C dt. Okay? So, ang conservation of energy daw po natin, okay. So, ang energy daw po natin can neither be created nor destroyed but can only be transformed. Tatandaan na ang conservation of energy natin, energy can be neither created nor destroyed but can only be transformed. May question po? Wala po tayong question? Sige.
Okay. So, ready na bang mag-compute? Hmm? May mga calculator na ba kayo dyan sa tabi nyo? Madadali lang to. Okay? Okay, proceed na tayo for sample problem number 1. So, sabi dyan, temperature of body is 50 degrees Fahrenheit. Find its temperature in Celsius, Kelvin, and Rankine. Okay. So, ang given po natin, temperature ay 50 degrees Fahrenheit. Ano daw po ang temperature niyan pagka kay Celsius, kay Kelvin, at kay Rankine? Kita po ang nakashare? Yes po. Nice. Thank you. So, ano pong formula natin ng Celsius? Yes, Karil. 5/9 multiplied by degrees Fahrenheit po minus 32. Okay, tama. Ano naman po pag kay Kelvin? Yes, Krisha. Celsius po plus 273.15 po. Okay. 273 lang ang gagamitin natin para pare-pareho tayo. Ano? Thank you, Krisa. And for Rankine? Yes, Lian. Rankine is equals to Fahrenheit po plus 459.67 po. Okay. Pwedeng 460 na lang para uniform tayo. Thank you. Okay, so yan ang mga formula natin. Direct sub lang yan. Okay? Suburahin natin. Degrees Celsius is equals to 5/9. Substitute the value ng Fahrenheit, 50. 50 minus 32. So, ano po ang ating degrees Celsius? Yes, Isel. 10 degrees Celsius po. Tama. 10 degrees Celsius. Ano naman pag kay Kelvin na? Yes, just real. 283 po. 283? Tama. Kelvin. Baka kayo malito pagka ano niyo. Ang Kelvin ay degrees Celsius plus 273. So, ang sagot niya ay 283 Kelvin. So, may Kelvin na. So, ano naman ang Rankine? Rankine ay Fahrenheit plus 460. Yes, Mary Grace? 510 Rankine. Ano na? 510 po. Yun, 510 Rankine. So, yan. Sama na sulat ni ma'am. Nakuha po. Paki-thumbs up pag nakopya na. Paki-heart pag hindi pa. Okay. Pwede na tayo mag-number 2. Okay, thank you. For our number 2, sabi dyan, a pressure gauge registers 40 psig in a region where the barometer is 14.5 psia. Find the absolute pressure in psia and kilopascal. Ang given po natin, meron tayong gauge pressure na 40 psig. Ano po yung barometer daw? Where the barometer
is 40.5 PSIA. Ano nga po yun? Anong pressure po yun? Kung tayo, yes, Richelle. Atmospheric po. Nice. Thank you. Barometer or barometric pressure or standard atmospheric pressure ay tinatawag na atmospheric pressure. 14.5 PSIA. Ang kailangan daw po natin, ano daw po ang absolute pressure in PSIA and kilopascal? Oh, we all know that absolute pressure is equals to the gauge pressure plus the atmospheric pressure. Tama ga po? Tama po kaya yon? Okay. Pagka ganyan, substitute lang natin ang values. The 40 PSI plus 14.5 PSI. Ano po ang absolute pressure natin? Yes, Lian. 54.5 PSI po. Ay, PSIE po. Yun. 54.5 PSIA. Yan. May PSIA ka na. Eh ngayon, kailangan ko ng kilopascal pa. Absolute pressure natin ay 54.5 PSIA. Ang kailangan ko ay kilopascal. Sabi dyan, ang 14.7 PSIA daw po or PSI ay equivalent sa 101.325 kilopascal. So, cancel. Ano po ang ating absolute pressure in kilopascal? Yes, Vernaline. 375.66 po. 4 decimal places? 6607 po, kilopascal. Thank you. So, may PSIA na tayo at may kilopascal. Nakuha? Nakasunod po yung iba. Okay. So, nakopya na ba to? Pwede na tayo mag-proceed sa number 3. Okay, thank you. Okay, next is the specific heat of water is 1 BTU per pound degree Fahrenheit. And its density is 62.4 pound per cubic feet. Ano daw po ang specific heat capacity ng water? So, ang specific heat po at ang specific heat capacity ay synonymous sa dalawa. Baka malito kayo. Yan. So, ang specific heat natin at specific heat capacity, yan po ay synonymous terms. Okay? So, both defined as the heat needed to raise yung 1 pound ng substance by 1 degree Fahrenheit. Okay? So, kung makikita nyo dyan, ang ating given na density ay naka-pound per cubic feet. Yan po ay irrelevant sa ating mass-specific capacity. Meaning, possible po na yan ay volumetric heat capacity. Ano? Kasi tingnan nyo ang ating density. Cubic feet. Ano? Pound per cubic feet. So, given specific heat ng water, maliit lang yun ha, na C, baka malito kayo. At ang density natin ay 62.4 pounds per cubic feet. So, meaning,
pag binigyan kayo ng ganyang problem, ang kinukuha natin diyan ay volumetric kasi ng cubic feet. Pero kung hindi yan cubic feet at yan ay mas specific, yan ay BTU per pound degree Fahrenheit. Nakukuha? Nakukuha po natin? Okay. Sige. Volumetric capacity is equals to specific heat multiplied by the density. Substitute the values. Specific heat, 1 BTU over pound degree Fahrenheit multiplied by 62.4 pound per cubic feet. Cancel ang pounds. Ang matitira ay BTU per cubic feet degree Fahrenheit. Ano po ang ating volumetric heat capacity? Yes, Uriel. Ma'am, same value pa rin po, 62.4. Tama. 62.4 BTU per cubic feet degree Fahrenheit. May question po. May question po tayo dito. Okay. Nakakasabay po? Okay. Nice. Whoop. Ano to? 5. Okay. So, number 4, meron po tayong specific heat of concrete, 0.27 BTU per pound degree Fahrenheit, at ang kanyang density ay 140 pound per cubic feet. Ano daw po ang kanyang specific heat capacity ng concrete? Kung makikita nyo po, naka-cubic feet po ulit yan. Meaning, irrelevant po yan, hindi siya mass specific. So, ang gagawin ulit natin, edi ang kukunin natin is volumetric heat capacity. Okay? Tama ga po? Lagay lang natin ang given, guys. Pagka papasolve si ma'am, huwag kakalimutan ang given ha. Okay? Nakikita ko agad pagka walang mga given. So, ganun lang ulit. 0.27 BTU per pound degree Fahrenheit multiplied by 140 pound per cubic feet. Cancel ang pounds. Anong sagot? Yes, Karil. 37.8 BTU over cubic feet degree Fahrenheit po. 27? 37 po. 37 point 0.8 po. for decimal places? Wala na pong kasunod, ma'am. Wala na. Okay. BTU per cubic feet degree Fahrenheit. Tama. Tama si Karil. So, nakakasunod po tayong lahat. Okay. Nakopya na? Nakopya niyo na to? Okay. Oh, hindi ko pa yun nabura sinabi. Whoop, 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 whoop. Okay. For number 5, given the barometric pressure ng 14.7 PSIA, so make these conversions daw. Binigyan daw tayo ng barometric pressure. Ano nga pag sinabing barometric pressure? Yes, Uriel. Atmospheric po. Atmospheric pressure.
14.7 PSIA. Letter A tayo. 80 PSIG to PSIA. Ang hinihingi dyan, absolute pressure. Alam natin na pag sinabing absolute pressure, yan ay gauge plus the atmospheric pressure. Substitute all the values. 80 plus 14.7. Ano po ang absolute pressure natin? Yes, Lian. 94.7 PSIA po. Nice. 94.7 PSIA. So, yan ang letter A. Paano naman pag kay letter B? Ang sabi dyan, 20-inch mercury daw po, vacuum, 2 inches mercury, absolute. Absolute ulit. Pero vacuum naman yan. Alam natin na ang vacuum pressure ay equal sa atmospheric minus the absolute. Nakakahabol po? Paki-raise ng hand ha pagka hindi nakakahabol at masyadong mabilis si ma'am. Okay? So, atmospheric minus absolute. Lipat lang po natin ang absolute pa kabila dahil yun ang hinihingi. So, absolute is equals to the atmospheric minus the vacuum pressure. Substitute nyo lang ulit ang value. Ano ba to? Naka-inches, mercury. Alam natin ang 14.7 PSIA ay equal saan? 29.92 inches mercury na equal kay 101.325 kilopascal na equal kay 760 torrs na equal kay 1 atmosphere na equal kay 1.013 bar and so on and so forth. Meaning, ang ating atmospheric pala po ng inches mercury ay pwede gamitin na are 29.92 inches mercury minus ano yung binigay na vacuum pressure? 20 inches mercury. So, ano ang ating absolute pressure? Yes, Lian. Lian ulit? Karil. 9.92 inches mercury po. 9.92 inches mercury. So, absolute na yan. Okay? Laging si Lian, laging si Karil, si Uriel, si Aisel. Sino pa? Si Jazreel, si Krisa. Si Vernaline, si Sainil. Ilang nakikita kong nagtataas ng kamay. Okay? Kung hindi naman alam, okay lang din naman. Ano? So, nakakasunod po dito. Okay. Pwede ko nang burahin? Okay, sige. Okay. Letter C na tayo. PSIA to PSI vacuum. Kung kanina vacuum papuntang absolute, ito naman absolute papuntang vacuum. Same lang din yon. So, ang vacuum natin or vacuum pressure natin ay equal sa atmospheric minus absolute. Anong atmospheric ng PSIA? Ano pong atmospheric pressure natin? Yes, Lian. 14.7 po PSIA.
14.7 PSIA minus anong absolute pressure natin na binigay? 10. Ano ang ating vacuum pressure? Wala. Yes, Jezreel. 4.7 po. 0.7. Anong unit natin? Jezreel, anong unit natin? Wag na lang ma'am, wag nang mag-unit, okay na yan. Sa Israel. Oh, sige, Lian. PSI po. PSI. So, yun na yun. May question, clarification. Okay. Di na tayo. Si Be, ang sama talagang musulat ni Be. The 15-inch mercury gauge papunta daw saan? To PSIA to TORS. Ay, tingnan ko nga ang sulat ko, Be. Inches mercury gauge to PSIA to TORS. Yan. Okay. Gagawin nating absolute. Absolute pressure is equals to the gauge pressure plus the atmospheric pressure. Tama ga po? Okay. Substitute lang natin ang values ng na meron tayo. 15 inches mercury plus anong atmospheric natin? Sabi nga kanina, ito ay 29.92 inches mercury. Okay? Ano po ang ating absolute pressure? Yes, Rabi. 44.92 po. 0.92. Anong unit? Anong unit natin, Rabi? Inches mercury po. Okay. Inches mercury. Pero ito ba yung hinihingi sa atin? Ang hinihingi sa atin ay PSIA at TORS. Meaning, i-convert po natin ito sa PSIA. Alam natin na ang 29.92 inches mercury ay equivalent sa 14.7 PSIA. Cancel ang inches mercury. Ano po ang ating absolute pressure? Yes. Rabi ulit. Elaine naman. 28.81. 28? Ay. Oh, 28. 14. Compute. 20. Compute. Ulit. Elaine. Wala na. Sige, Sean. Sean. Ano sagot? 22.0697 po, PSIA. Yun.
Thank you, Sean. Thank you din, Elaine. Ano, namali lang siguro ng, yun, na-typo nga. Dali-dali ka, no? Chill ka lang. Okay? So, tama. Nakuha na natin ang PSIA. Ngayon, TORS naman. Ano kaya po yun sa TORS? Pwede kaya pong gawin natin ay, dahil binigyan na tayo ng gauge pressure na 15 inches mercury, idiretso na natin. Ano? Ang 760 torrs ay equivalent sa 29.92 inches mercury. Cancel ang mercury. Ano po ang ating pressure? Yes, Karil. 381.016 torrs po. 016? Opo. Ayan. 0160 po. Okay, torrs. Nakuha na natin ang torrs. Nakahabol po yung iba. Nice. Okay. Nakopya na to? Nice. Thank you, guys. Next. Number 6 na tayo. A boiler used to heat a school building is rated at 8 million BTU per hour. Determine its rating in kilowatts. So, ang power daw po natin dyan ay 8 million BTU per hour. So, ang hinahanap ko lang, ano kaya ang rating niyan in kilowatts? Okay, sige. Okay, alam natin na ang isang kilowatt ay equal sa 3412 BTU per hour. Tama ga? Okay. Convert lang natin. 8 million BTU per hour multiplied by, ang isang kilowatt daw po ay may 3412 BTU per hour. Cancel. Ano po ang ating rating na in kilowatts? Yes, Uriel. 2,344 po. 0.6659. Sure ka? 8 million yan. $2,000. Ulit, Uriel. 300. 44 po. Point. 0.6659 po. Nice. Kilowatt. Okay. So may question tayo sa problem solving. Naintindihan po? Sinip po na ako. Okay, sige. Skip tayo dito. Yan. Serve us problem number 7. Tama ba? Problem number 7 na tayo? Sinisip ko na si ma'am. Sabi dyan, a cylindrical drum, 2 feet diameter, 3 feet height, is filled with a fluid whose density is 40 pounds per cubic feet.
Determine the total volume of fluid in cubic feet, its total mass in pounds, slugs, and kilogram, at ang specific volume. Given. Yan daw ay cylindrical drum. Cylindrical drum. Yan. Na ang height daw niyan ay 3 feet. At ang diameter niyan ay 2 feet. May density yan na 40 pounds per cubic feet. Ano po ang total volume flow of fluid in cubic feet? Letter A. Ano po ang volume niyan in cubic feet? Ano po ba ang container natin? Ano po ba ang pinaglalagay ng ating medium, ng ating substance, ng ating energy carrier? Ano po ang ating container? Yes, Arabella. Cylinder po. Cylinder. Meaning, ang kukunin natin dyan ay volume ng ano? Ng cylinder. O, anong volume ng cylinder? Yes, Lian. Volume is equals to pi r squared times height po. Okay, pi r squared height. Pi, anong r natin? May diameter na tayo. Digay 1. Anong height? Given? 3 feet. Ano ang volume natin? Anong volume ng cylinder natin or ng container natin? Yes. Elaine. 9.4248. Anong unit? Anong unit natin? Volume to. Feet cube per pound. Tara lang, feet lang oh. Cubic Sorry. feet. Yun. It's okay. Okay? Thank you, Elaine. So, cubic feet yan. Alright? Nakuha na natin ang total volume ng fluid in cubic feet. Ngayon, ang hahanapin naman natin, ano daw po ang total mass in pounds, slugs, and kilogram. Paano po natin kukunin ang mass? Sino may idea dito? Paano natin kukunin ang mass? Yes, Elaine. Density times volume po. Okay, tama. Mass is equals to density multiplied by the volume. Binigyan tayo ng density, diga? Meron? Yes. Substitute all the values, 40 pounds per cubic feet, multiplied by yung total volume natin, 9.4248 cubic feet. Cancel ang cubic feet. Ano po ang mass natin? Yes, Carmela. 376.992 po pounds. 376.992 Yes po. pounds. Yun, nakuha mo. Ano naman pag papuntang slugs? Ay, nabura. Ulit-ulit. 376.992 pounds. Paano naman pag papuntang slugs? Hindi nyo na-screenshot ang conversions?
So, pwede na to. Convert lang natin yan. Meron daw po tayong 2.205 pounds sa 0.06852 slug. Naintindihan po ang sulat ni ma'am? Parang ano eh. .205 pound sa 0.06852 slug. Cancel ang pounds. Ano po ang slugs natin? Yes, Lian. 11.7149 po slugs. Slugs. Tama. Nakuha ng slugs. Eh, paano naman pag kilogram? Ang isang kilogram daw po ay di may 0.06852 slugs. Cancel ang slugs. Ano po ang ating mass in kilograms? Ato. Yes, Carmela. 170.9705 kilograms po. Kilograms. Nice. So, yun. Nakuha na din ang kilogram. Mahirap, madali. Nakakasunod po lahat. Sana tayo nakakasunod ng ayos. Okay. So, pwede ko nang burahin? Nakopya na ba? Nakopya niyo na? Okay. Okay, nakopya pa lang. Okay na? Sige. Burahin ko lang areha. Okay. Di pa tapos. May letter C pa. Letter C, ano daw po ang specific volume? Ano po ang ating specific volume? Ang specific volume daw po ay reciprocal ng ating density or volume over mass. Tama ga? Direct sub lang. 1 over 40 pound per cubic feet. Tataas lang yan. Anong ating specific volume? Yes, Elaine. 0.025 cubic feet per pound. Yun. Nakuha mo din. Ayun. Tapos. Ang laban. May question dito. Clarification. Violent reaction. Okay. Pwede na ako mag-proceed sa sunod na problem. Nice. Ito ay problem number 8. Sabi dyan, a weatherman carried an aneroid barometer from the ground floor to his office atop the Sears Tower in Chicago. On the ground level, the barometer reads 30.15 inches mercury absolute. Top side, it reads 28.607 inches mercury absolute. Assume that the average atmospheric air density was 0.075 pound per cubic feet. Estimate the height of the building. Basa muna ulit ang problem. Okay? Nabasa na ng ayos?
Basa muna natin. Yan. Mm. 'Di ba kanina may sinabi ako sa inyong isang formula ng ating fluid pressure? Tatandaan kaya 'yon? Tatandaan kaya 'yon? Yung sabi ko ay 'pag may pressure 2 sa surface ng fluid, hindi 'yun atmospheric. At ang pressure 1 nun ng fluid, natandaan? Okay. So, ang formula niyan ay P2 minus P1 is equals to the negative rho GH. Okay? Yun. Anong given natin? So, on the ground level daw, the barometer reads 30.51. 15 pala, inches mercury absolute. At topside ay 28.607 inches mercury. On the ground level, meaning, yun ang P1 natin. Top side, it reads 28.607, meaning yun ang ating P2. Ngayon, meron daw dyang air density. Average atmospheric air density na 0.075 pound per cubic feet. Drawing natin. Hindi ko pala na-drawing si Be. Para mas ma-visualize. Anong height niyan? Dahil sa ground level, meron tayong pressure na 30.15 inches mercury. At ang P2 natin ay 28.607 inches mercury. Ano daw ang height natin? An idea? Excuse me. Yes, Uriel. Ma'am, ask ko lang po. Sadya po ba dun sa formula po is negative po yung sa density? Yep.
Candy muna ako. Mhm. Yes, Lian. Hindi po ako sure pero 45.2276 feet po. 45? Opo. Mhm. Nice try. Ano? Any guess? Sirit na? Yes, Sainil. Hindi po ako sure pero ang na-compute ko po ay 1,454.6173 feet po. Mhm. Okay. Yes. Substitute natin ang values. Thank you, Sainil. No. So, tama ang sagot ni Sainil. P2 minus P1 P2 minus P1 is equals to negative rho GH. Kailangan natin ng height. Ano? Meaning, i-divide natin yan both sides. Teka nga lang. Divide both sides by by negative rho G. Negative rho G. Parang matira ay H lang. Ay P2 minus P1 over negative rho G. Ang P2 natin ay 28.607 inches mercury minus 30.15 inches mercury all over negative rho G.
So, yung ating negative Rho na yan, ano? Ayan na yung tinatawag natin standard gravity. Yung 1 inch ng mercury dyan, okay? It corresponds to about 70 inches ng air at a density ng 0.075 pound per cubic feet. Okay? Meaning, pwede natin siyang gamitin dito na negative 0.075 pound per cubic feet. Ngayon, uniform po ba ang ating unit? Hindi. Anong gagawin? Hindi na asya. Wait lang. Nakpit na ba to? Sure? Sige. Purahin ko lang ha. Blinin ha, continuation. Ito. 28.607 inches mercury minus 30.15 inches mercury all over negative 0.075 pound per cubic feet. Hindi po yung uniform. Ngayon, kailangan natin siyang ma-convert na may pounds. Okay? Hindi matuwid ang linya. Alam natin na pwede natin siyang i-convert sa 29.92 inches mercury sa 14.7 PSIA. Kasi ang PSIA ay equal sa pound per square inch. Tama ga? Tama ba? O, pound per square inch. Cancel ang HG, inches mercury. Ngayon, uniform na po ba? Pound, inches, feet. Uniform na? Uniform na po? Hindi pa. I-multiply mo lang yan ng 144. Bakit po? Kasi yan ay naka-inches squared, feet squared. Cancel ang inches squared. Oh, matitira din eh. Pound per square feet. Cancel ang pound sa baba at sa taas. Cancel ang dalawa din eh. May matitirang isa. Aakyat niyang feet din eh. Feet ang ating unit. Anong height natin? Ano pong height natin? Ano pong height? Wala? Wala tayong height? Uy, antok na yata kayo. Ano pong height natin? Nakompute nyo na? Oh, yes, I Neil. 1,454.6173 feet po. 1454.67? 6173 feet po. Yun. Yan. Okay. Nakuha po? Guys, nakuha nyo ga? Okay. Nakuha po natin yung iba. Okay. Hopefully, no. Oh, ito i-take home. Saguti are. Baka kopya or screenshot nyo. Na-screenshot na?
Okay. Tsaka, are pa. Okay na? Okay. 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 So, yeah. That concludes our discussion for today. Pagod po ba tayo? Okay lang kayo?